back to my YouTube channel. Ayan, for today's video, Eid na talaga. Ayan guys, Eid na. Happy Eid to all Muslim. Ayan, so yung kwarto ko napakakalat kasi namimili ako ng dress. Akala nila yung mga Pilipino hindi mapili sa mga susuotin. Kaya namimili ba ako kung ano yung susutin ko talaga kasi first time ko talagang magsuot ng ganito kasi hindi naman talaga ako sanay magsuot ng dress. Kaya nahihiya ako na hindi mag-dress kasi hindi naman pwede na babakat-bakat yung ano natin, yung tinatago natin. Kaya nagde-dress ako, binili ko. Yung binigay sa amin pala is binigyan kami ng pambili ng damit. Kaya dress yung hinanap ko kasi nakakahiya naman kasi medyo matanda yung amo ko. So, nirespeto ko na lang na hindi naman pwede na, di katulad sa Pilipinas na walang pakialaman sa suot natin. Yung pabakat-bakat yan dyan, walang nangingialam. Dito naman, kung naganyan ka, lahat ng mata nila is nasa'yo. Kaya, nag-ano ako sa sarili ko na parang ayoko yung, ako lang yung napapansin. Alam nyo naman ang buhay ko kasi ayoko talagang may makatingin sa akin yung parang hindi ako komportable sa suot ko kasi kaya naghanap ako ng ibang damit. Kaya ganyan kakalat yun. Pero susutin ko naman yan kasi may party pa naman daw mamaya or bukas. So, magpili na naman ako dyan kung saan yung susutin ko. Kaya, 4 lang na oras yung tulog ko. Kasi, siyempre may nagluto pa ako kasi babaunin namin. Kaya mahanghang yung mata. Kaya, nahihiya ako guys. Sa totoo lang, nahihiya ako na ganito yung outfit ko. Pero, wala naman sigurong yung amo. Kasi siya naman yung nag-utos sa akin na, oh sige na, magbihis ka na ha. Dapat pag uwi ko galing nagsimba, ay nakakabihis ka na. Kaya, very thankful ako and masaya ako naging sila yung nagiging amo ko kasi binigyan nila ako ng chance na ganito, na mga pagdamit-damit, tingnan yung outfit ni Inday. Ganyan yung buhay. Ganyan yung buhay ko. Ganyan yung yung ngayon. Kaya naligo ako ng kanina. Kaya tinali ko na lang kahit basa kasi ayoko yung mahirapan ako magtali sa buhok kasi pag hindi na kasi basa yung buhok ko tapos hinayaan ko tapos saka ko talian, parang gumaganon na siya. Kaya pupunta ako doon sa kusina kasi may niluluto ako, baon namin. Kaya tapos pupunta kami mamaya kay na Jay kasi doon daw kami mag-almusal. Kaya pinabihis na ako ng amo ko kasi galing sila pag tapos niya magsimba is dumiretso kami doon. Kaya anuhan ko yung aking niluluto, yung bantayan ko para pag 6:30 kailangan ko nang nalagay doon sa nalagay ko na sa lagayan niya. Kaya mamaya na lang siguro kasi 6:30 naman yung sabi ng amo ko kasi 7 aalis na daw kami. Kaya nag-prepare na ako ng dadalhin ko, bag ko at saka mga ano ko dun sa bag kasi kailangan ko talagang mag-prepare kasi yung amo ko iba siya guys. Pag once na gusto niyang lumalis, alis talaga yan. Wala talaga yan, ay mamaya na. Kailangan talaga pag sabi niya ganyan na oras, aalis talaga yan. Hindi katulad yung ibang amo na nagmamadali pero sila pa yung mas mabagal. Siya naman hindi. Pag sabi niya this time, anong time na aalis, ganoon talaga siya guys. Kaya panoorin nyo na lang guys hanggang dulo ng video ko. Lakas ng ulan guys. Nabasa ako. Ay, ito po yung niluto ko guys. Ayun yung niluluto ko kasi yun ang babaunin namin. Babaunin namin sa kapatid niya. Nilagyan ko siya ng gatas. Kaya para siyang Ngayon talaga yung buhay dito guys. Kaya bago ako natulog kagabi, ito pa yung niluto ko. Then, kasi hindi naman pwedeng
Kasi magbaon daw kami. Pag hindi ko kasi lulutuin, wala na akong oras. Kaya niluto ko na lang siya. Tapos nilagay ko ng pagkagising ko kanina, alas 4. Missing ako kanina for 45. Tapos yun na, niluto ko na, sinagyan ko na siya ng gatas. Tapos para hindi ako maubusan ng oras, kaya para hindi talaga ako magmamadali kasi maliligo pa ako. Sabi ng amo ko kagabi, maligo na daw ako before ako matulog. Kaya ayokong maligo guys na pagod. Kaya nagpahinga muna ako. Kaya naligo ako kanina. Pag alis nila, puntang simbahan, is naligo ako. Kaya ano siya, hindi naman siguro makakuha ng half hour na maligo. Kaya naligo ako ngayon pag alis nila, papuntang simbahan. Kaya pupunta kami ngayon, kinajay pa 6, 7, mga 7, o pupunta na daw kami doon. Kaya naghintay ako na dumating yung 6:30. Kaya, kasi ilalagay ko na siya dito ko siya ilagay. Dito ko yan siya ilagay sa baunan. So, dadalhin namin. Kaya, pupunta kami mamaya guys. Doon sa kanila Jai. Hindi niya alam yun. Siguro, hindi niya alam na pupunta ako. Hindi niya alam na sasama ko hindi kasi ako mahilig mag-chika na, alis kami, sasama ako sa amo ko. Wala. Kasi hindi ako gustong, baka hindi ako isama, ganun. Kaya, good luck na lang sa atin, mga Pilipinos. Ayan guys, pupunta na kami kina Jai. So, malakas pala talaga yung ulan. Ayan, hindi pa huminto yung ulan guys. Kaya, nahirapan kaming pumunta ngayon doon sa kanila Jai kasi yun nga malakas yung ulan. Grabe talaga yung ulan guys. Ito yung blessing, the first of the day of Eid, na napakalakas talaga yung ulan. Pumunta sila sa simbahan kanina, napakalakas talaga. And ako rin, nahirapan ako kasi malayo yung kusina namin na sa loob ng bahay namin. Lalabas pa, papuntang kusina. Tapos ayan guys, kita nyo ba yung mga grabe talaga yung ulan, napakalakas. Kaya, dito na kami guys! Ay, Jai. Ano nangyari sa'yo, Jai? Makukuha, taw sa bayan. Jen, kamusta ang life? First time sa Eid. Kamusta ang first time sa Eid? Sino na nag-iubo? Napa, uy. Wala yung ubo. Magkoy signal tin ay. Ha? Saan na din eh? Wala ah. Ala, aparte man ang iyahang cellphone. Layo kay sa pag basing lapit sa wifi. Kailangan lapit pa jud. Hi, happy Eid. Ito na ako. You don't Muslim? Oh my God, you don't Muslim. Hindi pala siya Muslim, kaya happy Eid pa rin. Hi. Kawan pa rin niya dahil. Puta for. Eat pa more. Jen. Eat pa more. Kain pa more. Ito na yung second Eid guys. Ayan, yung outfit ni Inday. Tingnan nyo naman yung outfit niya. Kasi, baka daw ako lang yung maka-bestida. Kaya nag-uniform ako. Pero may baon akong damit sa bag ko. Ayan, tinakpan ko rin yung buhok ko para pagdating doon, tatanggalin ko na lang. Kasi puro naman babae yung sa loob. Ayan, nag-prepare ako ng dadalhin ko kasi di naman pwedeng wala tayong dala na guys. Guys, ayan, another party, another day. Ito na yung last na party ng aking mga amo. Ayan, nandito rin kami.
Ayan yung outfit ni Intay. Marilo. Naka-join sa party. Kailangan namin outfit outline. Yan outfit ni Intay. Outfit. Tingnan yung amo namin. Kasi nagkaabaya kami kanina. Sino ba? Tapos dito sa party, na-surprise sila sa ganda ni Inday. Sa gandang Pilipina. Yan ang laki dito guys, laki. Ang laki ng ng place nila. Mati yung mata ko kasi mahangin sa labas. And guys, napakalawak guys. Napakalawak yung mundo dito. Ito talaga yung buhay. Sarah, where are you? Ayo, ihikot. Uy. Tayo lang dalawa. Utang sinaw ka ay. Ikat kami doon. Maglalakad-lakad kami kasi napakalawak. Kung kayo saan kami pupunta, pwede kami maglakad-lakad. May laruan ng mga bata. Doon sa likod. Hindi pwedeng harap yung camera doon kasi doon yung pasukan ng mga bisita nila. So dito lang kami sa gilid. Pwede naman daw mag-cam. Wala naman daw problema mag-camera. Pero bawal makita yung iba. Kaway ka dyan, miss! Yan sa Ate Mary. Napakalawak talaga guys. Yung malaruan nila guys. Ito yung last day of Ramadan nila. Eid. Last day of Eid pala. Dito na kami sa labas. Kasi mamaya na kami papasok. Kasi yung mga bata naglalaro. Yan guys. Guys, ayan. Tapos na yung Eid. Kaya relax na yung buhay. Pero guys, di ba kagabi pumunta kami sa party? Alam nyo guys, walang kain pala doon guys. Hindi naman kami kumain dito sa bahay kasi sabi ng amo ko, marami ng pagkain doon. Sabi niya sa amin. So kaming dalawa kumain lang ng konti ng pagkain dito sa bahay. Pagdating pala doon guys, is 1:00 ng gabi ay wala pang pagkain. Sabi is 2:00 na madaling araw. Magpakain na sila. So yung amo ko nagugutom na at saka yung alaga namin, yung isang anak ng amo ko nagugutom din. So umuwi na lang kami guys. Kaya nag-order na lang yung amo ko sa labas. Grabe talaga yung experience namin guys. Eid sana yun guys, pero ewan ko bakit kung gano'n na wala talaga guys pagkain guys. Tapos alam niyo na nambasura na lang kami ni ate kagabi. May mga pagkain ng mga bata doon na pinagtatapon-tapon nila. Yung mga chocolate, yung mga ganun. Yun na lang pinupulot namin guys, kinain. Kasi umalis kami dito kahapon is 6:00 ng hapon. Umuwi kami guys is 1:00 ng madaling araw. Tapos yung biyahe pa kami is nakarating talaga kami dito sa bahay is 3:30 na ng madaling araw. Tapos nagising ako ng kaya yun guys, napakahirap talaga guys yung maging isang OFW, tapos isama ka sa amo mo, akala mo may pagkain, kaya kung kasama naman kayo ng amo nyo, ready na lang talaga kayo, kakain kayo ng pagkain sa bahay. Yan guys, thank you so much for watching, bye!